Incremental shuttle walk test ay isang pagsusuri na naglalayong alamin ang kapasidad sa ehersisyo. Ang pasyente ay maglalakad ng pabalik-balik sa pagitan ng dalawang marka na may layong 10 metro. Ang paglalakad ay mapapansing pabilis na pabilis alinsunod sa nai-record na audio. Ang layunin nito ay sukatin ang kakayahan ng isang tao na maglakad sa pagtaas ng bilis habang sinusunod ang tunog ng beep. Ang pagsusuring ito ay sinusukat kung gaano kalakas at katagal makalakad ang isang individual habang unti-unting tumataas at bilis ng paglalakad. Mga kailangang kagamitan sa incremental shuttle walk test: pasilyo, timer, cone or marka, upuan, blood pressure apparatus, pulse oximeter, pangunang lunas. Paano isinasagawa ang incremental shuttle walk test? Good morning po. Good morning po, dito po ba yung pulmonary rehabilitation? Opo, ano po yung pakay nila? Dito po ba yung incremental shuttle walk test? Opo, dito po. Tawagan ko lang po si Doc. Upo muna kayo. Good morning po, Doc. May incremental shuttle walk test po tayo. Good morning, Loven. Okay, sige, pwede mo na silang papasukan. Bago isagawa ang incremental shuttle walk test, ipapaliwanag ng doktor ang layunin at pagsusuri at ipapaalam kung gaano ang pasyente maglalakad ng pabalik-balik sa isang tuwid na pasilyo na may haba na 10 metro. May maririnig na beep sound mula sa isang audio recording at kailangan makarating ang pasyente sa dulo ng linya bago tumunog ang susunod na beep. Sa bawat minuto, bibilis ang tunog ng beep kaya't kailangan ding bumilis ang paglalakad. Kapag hindi na kayang sabayan ang bilis ng beep ng 2 beses na sunod-sunod o kapag hindi na kayang magpatuloy, doon nagtatapos ang pagsusuri. Sinusukat nito ang total na kapasidad ng isang tao sa unti-unting pagbilis ng paglalakad. Pagsusuri sa mga pasyente na may kondisyon sa puso at baga. Pagtukoy ng exercise tolerance para sa exercise prescription. Pagtukoy kung kailangan ng oxygen habang nag-eehersisyo. Kontraindikasyon para sa incremental shuttle walk. May kasalukuyang atake sa puso, hindi normal na pagtibok ng puso o arrhythmia. Mababang oxygen saturation sa katawan na mas bababa ng 90%. Mataas na blood pressure na hihigit sa 180/100. Mabilis na tibok na pulso na mas hihigit sa 120 beats per minute. Paalala, bago ang pagsusuri, mahalagang sukatin ang pulso, presyon ng dugo at antas ng oxygen sa dugo. Dapat ay may kasamang health professional habang isinasagawa ito para sa kaligtasan. Kung makaramdam ng sobrang pagod, sakit sa dibdib, o hirap sa paghinga, itigil agad ang pagsusuri. Pagkatapos interviewin at i-assess ang pasyente, kukuhanan na ito ng blood pressure, heart rate, at oxygen saturation. At kapag stable na ito, maaari nang simulan ng pagsusuri. Okay sir, tayo na po tayo. Meron lang po kayong maririnig na beep sound. After po ng beep sound, pwede na po kayo maglakad. Nasabihan na po. Tapat na po kayo. Okay, mag-play ka na po. Okay po, uminto. Hintayin po natin yung beep. Okay po, lakad po ulit. Okay po, hinto po ulit. Sa bahaging ito, umibilis na ang antas ng lakad hanggang sa maabutan na ang pasyente ng beep bago ang marka o ang cone.
lang po, kukuha lang po ako ng upuan para makapagpahinga po kayo. Sir, kamusta po yung hingal? Ano pong level? 4. Eh, yung malay po sa leg, sir? Slight lang. Okay po. Iba-vital size lang po kayo ulit, Sir Ruben. Pagkatapos ng pagsusuri, kukuha na ng vital signs ang pasyente at kapag stable na ang estado ng pasyente, maaari na rin siyang makaalis. Paalala, para sa incremental shuttle walk test, magpatingin sa inyong doktor bago isagawa ang pagsusuri. Siguraduhin na mayroong pahintulot sa inyong doktor upang maisagawa ang pagsusuri.